Mabilis na rumisponde ang pulisya ng Laur kung kaya't kagyat na natiklo ang isang lalaki na umano'y kawatan matapos katalunin at tangayin ng pera sa motorsiklo ng ABC President ng bayan ng Laur, Nueva Ecija. Ayon kay Laur Chief of Police, Police Major Joseph B. Morden, nagtungo sa kanilang tanggapan nitong November 12 ang Pangulo ng Samahan ng mga Kapitan sa Bayan ng Laur upang i-report ang umano'y pagnakaw sa kanyang pera na nagkakahalaga ng 20,000 pesos na nasa loob ng compartment ng kanyang motorsiklo nang hindi pa pinangalan ng individual. Dahil dito ay agad naman na nagkasa ng hot pursuit operation ang tropa ng Laur Police na nagresulta sa pagkakaresto ng suspect sa Barangay 1. Ang akusado ay nasa kustudya na ngayon ng Laur Municipal Police Station na naharap ngayon sa kasong robbery. Binigyang diin ng Department of Health, DOH Central Luzon Center for Health Development, CLCHD, na ang pag-iwas sa paninigarilyo ay nananatiling pinakamabisang paraan para maiwasan ang lung cancer. Ito ang sinabi ng ahensya sa katatapos na panayam ng PIA Nueva Ecija. Ibinunyag ni DOH CLCHD Non-Communicable Diseases Cluster Senior Health Program Officer Agnes Alipio na 69% ng pagkamatay ng kanser sa baga ay direktang nauugnay sa paninigarilyo. Bilang karagdagan, binigyang diin ni Alipio ang mga panganib ng second-hand smoke na binanggit na ang mga hindi naninigarilyo na nakalantad sa usok ng sigarilyo, lalo na ang mga nakatira sa mga naninigarilyo, ay nasa mas mataas na panganib ng kanser sa baga. Gayunpaman, bukod sa usok ng tabako, binalangkas ng DOH-CLCHD ang iba pang mga kadahilanan na maaaring magpataas ng panganib sa kanser sa baga. Itinuro ni Alipio na ang mga individual na dati nang na-diagnose na may cancer tulad ng lymphoma, cancer sa pantog o cancer sa ulo at lieg ay may 3.5% na mas mataas na panganib na magkaroon ng cancer sa baga. Idinagdag niya na ang mga panganib sa trabaho kabilang ang pagkakalantad sa mga mapanganib na sangkap tulad ng arsenic, chromium, asbestos, nickel, cadmium, beryllium, silica, diesel fume, usok ng carbon at radon ay maaari ding magpataas ng panganib. Bukod dito, sinabi ni Alipio na ang isang family history ng lung cancer, particular na sa mga first degree na kamag-anak tulad ng mga magulang o kapatid, ay malaki ring nagpapataas ng panganib sa isang tao. Dahil dito, binigyang diin din ng DOH-CLCHD ang pangunahin at pangalawang hakbang sa pag-iwas upang mabawasan ang insidente ng kanser sa baga, bukod pa sa pag-iwas sa usok ng tabako. Ipinluwanag ni Alipio na ang pangunahing pag-iwas ay nakatuon sa pagbabawas ng mga kadahilanan ng panganib at pagtataguyod ng mas malusog na mga pagpipilian sa pamumuhay upang maiwasan ang paglala ng sakit sa unang stage. Kabilang dito ang pagpapatibay ng isang malusog na pamumuhay sa pamagitan ng pananatiling pisikal na aktibo at pagpapanatili ng balansing dieta. Sa mga inisyatiba sa kalusugan ng publiko kasama sa mga hakbang na ito ang pagpapatupad ng mga programa sa pagtigil sa paninigarilyo, paglikha ng mga kapaligirang walang usok, pagpapatupad ng mga patakaran sa pagkontrol sa tabako, pagtugon sa mga panganib sa trabaho at pagbabawas ng mga antas ng polusyon sa hangin. Ang pangalawang pag-iwas sa kabilang banda ay nagsasangkot ng maagang pagtukla sa pamagitan ng screening, lalo na para sa mga individual na may mataas na panganib. Binigyang diin ni Alipio na ang maagang pagsusuri ay maaaring makabuluhang tumaas sa mga pagkakataon ng matagumpay na paggamot at mapabuti ang mga resulta.
Itinampok ng DOH-CLCHD ang low-dose chest CT scan o LDCT bilang ang tanging imaging modality na inirekomenda para sa pagsusuri sa kanser sa baga. Dahil dito hinihikayat ang mga individual na nasa panganib na bisitahin ang pinakamalapit na health center na nag-aalok ng mga serbisyo sa screening ng LDCT sa kanilang lugar. Kusang inalis ng 14 na miyembro ng Liga ng Manggagawang Bukid o LMB ang kanilang suporta mula sa Alyansang Magbubukid sa Gitnang Luzon o AMGL para manumbalik sa kalinga ng gobyerno. Kaugnay nito, isang seremonya ang ginanap sa Barangay Bunol, Gimba, Nueva Ecija noong November 13, 2024. Binigyang diin sa nasabing aktibidad ang testimonya ng LMB organizer, ceremonial oath at paglagda ng katapatan sa gobyerno na nagtitiyak na suportahan ang programang pangkapayapaan at pag-unlad. Bukod dito, ang mga relief packs ay ipinamahagi sa mga kalahok alinsunod sa PRO3's PNP Community Outreach Program, habang ang pag-urong ng suporta ay pinaunahan ni Police Captain Migdeo R. Pastor, 3rd Platoon Leader, sa ilalim ng pangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Warles C. Bitog, Force Commander 2nd PMFC NEPO. Kasama rin si Police Lieutenant Alexander D. Guzman, Traffic Supervisor MCAD PCO, Gimba Municipal Police Station, 2nd Lieutenant L.A. Risa Orange Macachor, Finance Service, 84th IB 7 ID Philippine Army at Punong Barangay Edwin Avillanosa.